Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. At kamusta po ang bawat isa? Welcome po muli sa ating pong United Prayer every Friday po ng week. Amen. And I pray na ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. Amen. Kung maririnig po natin ngayon ay napakalakas po ng ulan. Pero naniniwala po ako at kampante po ako na ang bawat isa na parte ng simbahan ng katawan ni Kristo, nakikiisa sa gawain ngayong hapon na ito, ay iniingatan ng Diyos. Kung nasaan ka man, kung kasalukuyan kang nasa trabaho, kasalukuyan kang nasa bahay o nasa ibang lugar, o kasalukuyan kang nasa biyahe. Amen. At itong buwan na ito ay halos patapos na naman. Amen. July. And halos malapit na namang dumating yung dulo nitong taon na ito. Pero itong mga tag-ulan, ito po yung tinatawag nila sa amin po sa Ilocano, sa probinsya, tinatawag daw po nila itong gawat. Yung mga panahon na kung saan ay talagang gipit ang isang tao. Pero naniniwala ako na ang mga Kristiyano, tayo, mga kapatid, ay patuloy na sinusuplayan at binibless ng Lord sa araw-araw. Umaraw man yan, umulan, ay patuloy tayong ginagabayan ng Panginoon. Amen. Ngayon mga kapatid, na napakaganda po ng mai-share ng ating pong mga kapastoran nitong mga nakaraang araw. Ito nga yung importance or yung kumbaga kahalagahan ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Amen. Sinasabi natin na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Actually, tayo mga Kristiyano, we give the authority to the Word of God para ma-empower. That's actually one of our role. Amen. Sa naalala ko, ang salita kasi ng Diyos mga kapatid, no, sad to say, sa karamihan ng tao, hindi nagiging epektibo. Hindi nagiging epektibo sa lahat. Amen. Hindi nagiging epektibo ang salita ng Diyos. Amen. Actually, ito ay nakasulat na nga. Alam natin, aware tayo na ang salita ng Diyos ay nasusulat sa Bible. At isang habit na dapat po ay ginagawa ng isang Kristiyano, ng isang believer, ay yung patuloy na pinapractice yung Word of God sa pamamagitan ng Bible. Amen. Sad to say, ang dami pong mga tao na hanggang ngayon, alam nila na ang salita ng Diyos ay makukuha mo normally sa pagbabasa ng Bible, o sa paggamit ng Bible, pero napakarami pa rin hindi nakakaunawa ng kapangyarihan nito. Amen? Yung iba po ay akala na ang salita ng Diyos ay isusulat mo lamang sa harapan ng pintuan. Amen? Yung minsan nilalagay po na yung mga paniniwala po ng mga tao na maglalagay ka ng Bible verse lamang doon sa harapan ng semento, sa harapan, ay okay na yon. Amen? At naalala ko nga po, meron pong laging kinikwento si Pastora Tina sa amin na kung saan nung panahon daw po ng kanilang mga lola, ako po ay nakaka-relate kasi even sa amin, ang Bible daw po ay walang salita ng Diyos ay nakatiwangwang. Nakatiwangwang, ibig sabihin nito ay nakaharap sa pintuan, yung bagong Bible ay naka-display. Kasi ito daw yung, ganito raw nagmamanifest yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Which is technically wrong. Amen? Kasi kung makikita natin, or kung marirealize natin, gaya ng mga shinare ng mga kapastoran natin, ito yung mga bagay na kung saan nagfa-function yung Word of God sa buhay ng isang tao o sa buhay ng isang Kristiyano. Nabanggit po nila Pastora Cristel, Pastora Almira, Pastora Mean at Pastora Edra na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay una-una, it inspires. It inspires, it gives you hope. Kumbaga, binabago niya ang attitude natin. Pero come to think,
na come to think about it, no, mga kapatid, ang purpose lang ba ng kapangyarihan ng salita ng Diyos is to give something to us? Amen? Kumbaga, i-grant yung mga bagay na dapat ibigay sa atin. Gaya po ng isang halimbawa ay, yan nga po yung kumbaga sinasabi natin na magkaroon ng desire sa puso or yung ma-inspire ang puso natin. And then after, kumbaga, ito ba ay kumbaga meron lang gustong ibigay ang Diyos or ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay para lamang sa bagay na ibibigay sa atin upang magamit natin. Pero technically, kung isipin natin ay totoo, it helps us to give those things. Maging stable sa ministry, mabago yung attitude, magkaroon ng desire na tumulong sa pagbibigay, magkaroon ng desire para sa kaluluwa. Pero alam niyo isang bagay na boiling point, na reason kung bakit ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa isang Kristiyano. Ito po yung tinatawag na to transform us. Amen. Isa sa pinakamahalagang use ng kapangyarihan ng salita ng Diyos is to transform us. Sad to say, mga kapatid, no, meron mga Kristiyano o merong mga tao na alam ang salita ng Diyos. Even si Satanas, even ang kaaway, alam ang salita ng Diyos. But the problem is, hindi natatransform. Ibig sabihin, hindi nagpa-function ng mabuti ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alam ang salita ng Diyos, pero hindi nagmamanifest. Or most likely, sa karamihan po ng mga tao ay pinipigilang mag-manifest. Pinipigilan yung main purpose ng kapangyarihan ng salita ng Diyos para i-transform ang bawat tao. Yun actually ang pinaka-purpose ng salita ng Word of God. Amen? Wala pong character sa Bible, mga kapatid, na hinabilinan or nakarinig or nakakuha ng teachings sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na hindi na-transform. Lahat ng mga character, lahat ng mga nasabihan, lahat ng mga nakaalam ng salita ng Panginoon ay na-transform. But those are only people who accept the transformation. Kasi mga kapatid, let's admit, even sa kasalukuyan natin, maraming Kristiyano ang maririnig natin na, Kristiyano ako, tinanggap ko na ang Panginoon. The power of the Word of God is in me. Kaso, hindi ko talaga matanggal yung aking ganitong ugali. Hindi ko matanggal yung ganitong hindi magandang bagay sa sarili. Which is technically wrong. Amen? Alam niyo, isang bagay ang gusto kong i-share with regards to the Word. The power, the importance, the power of the Word of God. Pagbukasan po kayo sa akin sa Malakay chapter 3, verse 2 and 3. Ayan po, ito yung isang illustration, mga kapatid, na kung saan ang Diyos ay nire-refine. Ang Diyos ay magsisilbing refiner para po sa mga Kristiyano. Refiner of silver and gold. Sabi nga dito ay fuller of soap, kumbaga tagahugas ng mga tint ng isang Kristiyano. At gaya dito, sa illustration na ito, mga kapatid, no, ang Diyos ay habang nagre-refine, ay nakaupo. Babasahin natin. Habang nire-refine ng Diyos ang isang silver, ay nakaupo. At ang tayo nire-represent as yung silver. At ang salita ng Diyos ay nire-represent ay yung apoy. Na kung saan ay ang salita ng Diyos ay hindi lamang yan bed of roses. Amen? Na ang salita ng Diyos ay para lamang sa masarap pakinggan. Masarap sa pakiramdam. Yung i-comfort ka lagi.
sometimes, or most of the time, in order for us to transform, in order for the goal of the Word of God to transform people, ay kailangan mong initin. At gaya ng illustration dito sa Malakay 3, mga kapatid, verse 2 and 3, ang Diyos ay uupuan tayo sa harapan ng apoy ng kanyang mga salita na kung saan i-refine niya tayo as silver. At alam niyo, sabi po ng mga Bible scholar, very interesting part, na kung saan, kung in-interview po nila ang isang refiner o isang blacksmith or nagre-refine ng silver at kinonfirm kung papaano ba ang proseso ng pagre-refine ng silver. At gaya ng describe dito sa Malakay, ay uupuan ng isang blacksmith ang kanyang nire-refine at hindi niya yung bibitawan. At ganun din ang Diyos sa atin. Habang nire-refine niya tayo ng mga salita niya, hindi niya tayo binibitawan habang tayo ay nakadadang sa apoy. Pero alam niyo, isang bagay ang napakaganda sa illustration na ito. Tinanong ng mga Bible scholar ang isang blacksmith, paano ba malalaman kung ang silver o gold ay refined na? Paano malalaman kung ang gold at silver ay refined na? Simple lang ang sinagot po ng isang refiner, mga kapatid. Ang isang silver na nakadadang sa apoy at gold na nakadadang sa apoy, masasabing purified na or tanggal na yung mga impurities kapag nakikita na niya yung mukha niya sa nire-refine. At ganoon din yung ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos minsan mainit, masakit, mahapde. Pero that's the goal, mga kapatid. In order for us to get the desire, in order for us to get the inspiration sa mga puso natin, in order for us to be blessed, in order for us na magpatuloy sa gawain, na mag-stand sa ministry, na mabago ang attitude, mabago ang buhay, ang salita ng Diyos, kailangan ito ay matransform tayo. Ulitin ko mga kapatid, hindi lahat ng tao na nakakatanggap ng kapangyarihan ng salita ng Diyos natatransform. And that's the only time na we can say na hindi nag-function ang power ng Word of God sa kanila. Because Word of God is more powerful if those people who heard this has been transformed. Amen. Praise the Lord. Tunay yan na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat patuloy niya tayong nire-remind, patuloy niya tinuturo sa atin yung mga bagay na dapat nating matutunan. Amen po. Yung mga reasons kung bakit kailangan nating yakapin yung mga salita ng Panginoon sapagkat itong Biblia na explain po ni Pastora Edra, ito pong Bible ay ito inspired books ng mga lingkod ng Diyos na kung saan iba-iba ang trabaho, iba-iba ang estado ng buhay, but they are united by the Holy Spirit. Amen po, na kung saan hindi naman sila magkakakilala lalo na sa gospel, ngunit pare-parehas ang kanilang sinulat. Depende na lang po kung ano yung kanilang profession. Amen po, kung bakit nag-iiba-iba yung way na kanilang pagsasabi. But in the end, pinapakita pa rin dito kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen po. Ang Bible, mga kapatid, hindi man siya literal na sinulat sa Bible, yung word na Bible. Ito po ay, ibig sabihin po nito, ito po yung basic information before living, which is bago ka mabuhay, bago tayo mabuhay, or living, bago tayo lumisan sa mundong ito. Ito yung bagay na manual ng buhay natin. Na bago pa man tayo ipanganak, bago pa man tayo dumating sa mundong ito, ay nandito na ang Biblia. Sapagkat ito yung manual ng ating buhay. Amen po, ito yung bagay na kailangan nating matutunan para tayo ay mabuhay ng masagana dito sa lupa. Amen po, na ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid, ang kasaganahan, ang kagalingan, ang tagumpay mga kapatid ay hindi mo mapapakinabangan sa langit. Amen po, sapagkat sa langit, nandun na ang lahat. Amen po, kaya bago pa man tayo umuwi sa Panginoon, dito pa lang po sa mundo ay tinuturo na to ng Diyos
upang maramdaman natin yung buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po, na kung saan mga kapatid, itong Word of God na to, no, ito yung mga salita na kung saan kapag isinabuhay natin, isinapuso natin, makikita natin yung malakas na pagkilos ng Diyos. Amen po, gaya po ng nabanggit po ni Kuya Joe kanina, no, sa Malakay chapter 3, sinabi po rito mga kapatid na ang Diyos ang ating refiner. Amen po, na kung saan yung silver mga kapatid ay dinadarang sa apoy upang mawala ang impurities. Amen po, para mawala yung mga ingredients na hindi dapat. Amen po, upang maging pure ang isang silver. At paano nga malalaman na ang isang silver ay refined na ito ay okay na, ito ay pure na, ito ay buo na, ito ay okay na. Gaya po ng na-research ng mga Bible scholars, mga kapatid, kailangan na nakikita na ng refiner yung kanyang sarili sa silver, na kung saan, pag tinignan niya yung silver, para na itong salamin. Amen po, gaya na nabanggit mga kapatid sa Genesis chapter 1, verse 26, no? Bago pa man magsimula ang mundo, bago pa man magsimula ang tao, sinabi na ng Diyos sa Genesis chapter 1, verse 26, likhain natin ang tao ayon sa ating wamis. That means, mga kapatid, sa una pa lang, sinasabi na ng Diyos na dapat makita sa atin ang image ng Diyos. Amen po. Kailangan makita sa atin ang image ng Panginoon. Darating tayo sa time ng pagkokorek. Darating tayo sa time na sasabihin sa atin ng Diyos na tayo ay nasa maling landasin, tayo ay nasa maling gawain. Ngunit makikita po natin mga kapatid dito sa Biblia, hindi sinasabi ng Diyos na ito yung tama. Kung hindi, tinuturuan niya tayo kung paano pumili ng tama. Tinuturuan niya tayo na piliin siya ng higit kanino man. Tinuturuan niya tayo na piliin ang higit na mabuti. Amen po, kesa sa ating sarili. Amen po. Bakit? Kasi alam ng Diyos ang mga bagay sa buhay natin. Sapagkat itong Bible, no, sabi nga po ni Pastor Rame, very controversial tong Bible na to. Ito lang talaga ang libro na pinagdedebatihan, no? Wala pa akong nakita na ibang libro na pinagdebatihan, tanging Biblia lang. Amen po. Pero alam niyo po, mga kapatid, the Bible is the only book that the author is very much in love with the reader. Amen po. Na kung saan pag binasa mo ang Biblia, makikita mo na sobrang in love ang Diyos, which is the author of the Bible. Sobrang in love ang Diyos sa tao na siyang nagbabasa ng Bible. Amen po. Na ang sino mang tao ang magbasa sa Biblia, mararamdaman niya ang pagkilos ng Panginoon. Amen po. Na kung saan mga kapatid, na kaya nitong i-break, no, yung mga bagay na pinaniniwalaan natin noon. Amen po. Sabi nga po doon sa number 2, mga kapatid, no? Sabi niya po rito mga kapatid, it established a right belief. Amen po. It established a right behavior. Amen po. Yung mga dating nakaugalian, nakasanayan, na kung saan pag nabasa natin itong Biblia, malalaman natin na, ay, mali pala. Amen po. Na kung saan nakita natin, ay, hindi pala tama yung ginagawa ko. Not for us to be judged. Hindi tayo ginajudge ng Diyos. Kung hindi tinuturo niya sa atin yung tamang paniniwala at tamang pamumuhay. Amen po. Ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, malaman natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Tuturuan niya tayong maging matured. Amen po. Tuturuan niya tayong mag-isip ng matured na. No? Kagaya ng sinabi ni Pablo, noong siya'y bata pa, na na-share po ni Pastor Ramean, nag-isip siya na parang bata. Ngunit, nang siya ay umidad na, iniwanan niya na yung ugaling bata. Batang mag-isip. Amen po.
na kung saan tinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen po, tinuturuan niya tayo na mag-isip ayon sa isip ng Diyos. Tayo lang po yung tanging nilikha niya na kawangis niya. Ibig sabihin mga kapatid, anuman yung bagay na bumubuo sa Diyos, ay meron din tayo. Amen po. Nalalaman na natin mga kapatid, no, sapagkat tayo itinuring ng kaibigan ng Diyos at hindi na tayo alipin. Tayo ay isang kaibigan na kung saan ang isang kaibigan nalalaman niya ang mga bagay na plano sa kanya ng kaibigan niya. Amen po. Ang gusto ng Diyos sa atin mga kapatid ay matransform. Ang gusto sa atin ng Diyos ay mabago. Sapagkat nang tayo ay pinanganak sa mundong ito mga kapatid, tayo ay natutunan ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po itong Biblia ay nananatili sa atin upang tayo ay mabago. Sabi po niya 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na yung dati, siya ay bago na. Amen po. Ang sabi niya rin po sa John chapter 3 verse 1, no, na kung saan anong time na si Nicodemo ay lumapit sa Panginoong Hesus. Amen po. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, maliban na lamang na siya ipapanganak muli. Nung ipapanganak sa Espiritu, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, we must be born again. Amen po. It is not something about the religion or the church alone. It is the relationship with the Lord. Sabi niya, kapag tayo ay ipinanganak na muli sa Espiritu, ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo ay nagbago na ng isipan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, na bago na ang ating isip, pananaw sa buhay, na ang buhay mo dati ay sobrang lungkot, walang pag-asa. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, for I know the plans I have for you. Plan to prosper you, not to harm you, to give you hope in the future. Kapatid, ang sinasabi ng Diyos, baguhin na natin ang takbo ng pag-iisip natin. No, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, natututo tayong baguhin yung takbo ng isipan natin. At nababago rin yung takbo ng buhay natin. Ang sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8, diliin mo araw at gabi ang kanyang salita upang tayo ay magtagumpay. Ang katagumpayan ng isang Kristiyano, mga kapatid, hindi sa karunungan niyang sarili, hindi sa mga bagay na natutunan niya sa ibang libro, at hindi sa mga bagay na natutunan niya sa eskwelahan. Ang tunay na tagumpay, mga kapatid, ay yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos. No? Hindi po basihan na ilang verse ang kabisado natin. Ang tinitingnan po ng Panginoon ay ilang salita niya ang tumimo sa ating mga puso. Anong salita niya ang isinasabuhay natin? Kagaya ng isang refiner, mga kapatid, isang kasiyahan, isang kagalakan sa isang refiner na makita niya ang kanyang sarili sa kanyang obra maestra. Kagaya po ng Diyos, kapag sa buhay natin nakita si Kristo, kapag sa buhay natin naramdaman ang Diyos, na hindi ka pa man nagsasalita, nakita pa lang yung presensya mo, ramdam na nila ang pag-ibig ng Diyos. And that's the time na masasabi natin na itong tao na to, namuhay ayon sa salita ng Diyos. It's not about how we speak, no? Kung gaano tayo kagaling magsalita, kung gaano tayo kagaling sa debate, no. It's about living the Word of God. Amen po? Sabi nga po ang Panginoong Hesus, ang salita ay, ang verbo ay naging laman. Amen po? It describes the Lord Jesus Christ. Pero alam niyo po, it can be applied to us, na ang salita ay naging tao. Ang salita ng Diyos ay tumimo sa ating buhay, at ikaw na yung salita na naging laman. Tayo na po yung magte-testify kung paano tayo binago ng Diyos. Minsan may mga tao, mga kapatid, na nahihiya sa kanilang nakaraan.
Sapagkat akala nila wala na silang kinabukasan, wala nang tatanggap sa kanila. Pero alam niyo po mga kapatid, our past, lalo na ang ating mga mistake, is a great testimony, no? Kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo inayos ng Panginoon, kung paano tayo kinorek ng Diyos. Amen po. Sapagkat ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang, wala na ang dati, siya ay bago na. Kapatid, sinasabi ng Panginoon sa atin, no? Itong linggo na to, ang salita niya, mga kapatid, ay ang love letter niya sa atin. Na kung saan ayaw ng Panginoon na tayo ay mapapahamak. Ang gusto ng Diyos, kapatid, mabuhay tayo ng ganap at kasiyasiya. Na pagdating natin sa kalangitan, wala tayong pagsisisihan. Sapagkat alam natin na namuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ng mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi daw totoo ang Panginoon. Hindi daw totoo ang Diyos. Pero what if totoo? Na kapag dumating yung time na harap na tayo sa Diyos, nalaman natin na totoo pala, ngunit nabuhay tayo sa mundo na parang walang Diyos. Mabuti na naisipin mong may Diyos at nalaman mong walang Diyos. Kesa naman sa nabuhay ka na walang Diyos, at nung namatay tayo, nakita natin na may Diyos pala. Dito pa lang sa mundo, mga kapatid, inaalis na sa atin ng Diyos yung mga impurities. We are not perfect. That's why we need perfect God. Marami sa atin ngayon, mga kapatid, hindi na natin naririnig yung audible voice ng Diyos. Hindi na natin naririnig. No? Ngunit ang kanyang mga salita ay naiwan sa atin upang marinig natin ang pangungusap ng Panginoon. Kapatid, ang Biblia mo ay huwag mong sayangin. Sapagkat napakapalad natin, tayo ay nasa bansa na malayang makapagbasa ng Biblia. Sapagkat marami tayong mga kapatiran sa ibang bansa na hindi pwede humawak ng Biblia. Nang gusto sa atin ng Panginoon, mga kapatid, habang hawak natin to, mabasa mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kung gaano niya pinapahalagahan ang bawat buhay ng bawat isa sa atin. At mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos. Hindi tayo inaayos ng Diyos para sa wala. Sabi nga po sa number 3, prepare tayo ng Diyos upang ang buhay mo, ang buhay ko, at ang buhay natin nakakakilala sa Panginoon ay isang maging testimony sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Na ang buhay natin ay magsilbing pag-asa sa nawawalan ng pag-asa. Maging isang patotoo na sa kahit gaano kahirap ang buhay, kaya tayong tulungan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga oras na to, tayo po ay sama-samang manalangin, magpuri sa Panginoon, awitan natin ang kabutihan ng Diyos, awitan natin siya ng buong puso, itaas natin ating mga kamay. At sa mga oras ito, kapatid, malaya kang yakapin ang presensya ng Diyos. Malaya kang sabihin sa Panginoon yung bawat nilalaman ng puso mo, sapagkat, kapatid, noon pa lang, nasusulat na ang mga bagay na sagot ng Diyos sa ating panalangin at sa lahat ng bagay na pinagdadaanan natin. Sige po, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Salamat o Diyos sa mga oras na to. Hayaan mo, Panginoon, na awitan ka namin, O Lord. Sapagkat, O Diyos, napakabuti mo sa buhay namin, O God. Hayaan mo, Lord, na awitan ka namin at purihin ka namin, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Ulit at Panginoon, ay buti-buti mo, Diyos. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng
ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kahawa ay magpawala. Pinupuri, sinasamba kita. Yakin ang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kahawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Yakin ang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Yakin ang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Yakin ang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Yakin ang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Yakin ang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Yakin ang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal.
See, I'm a patient. See, I'm a patient. Hallelujah. Hallelujah. Ever tell you, Lord, salamat Panginoon. Kailangan sa Panginoon. Salamat Panginoon. Oh, dakila ka. Walang salamat po na wala kang walang katulad. Tunay nga ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y hindi nagbabago.
magbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ikaw walang katulad, tunay nga ikaw hindi nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah, O Diyos, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, kami muli nagpapasalamat para sa gabi ito, Panginoon, na kami yung pinunlakan upang makapagbunyi sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay wala kang katulad sa aming buhay, O Diyos. Tanging salita mo lamang, Panginoon, ng siyang bubuhay sa amin, Panginoon. Tumutulong sa amin upang makapagpatuloy sa aming gawain, Panginoon. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang aming gobyerno, Panginoon, para po sa mga kapanahong ito, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, ng iyong guidance. Sa mga dumarating na bagyo, Panginoon, kiniklaim namin ang kaligtasan ng bawat isa, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung paano kumilos, Panginoon, para sa mga ganitong pagkakataon, Lord. Lord, bigyan mo ng matibay na pundasyon, Panginoon, ng aming mga leaders mula sa aming presidente, Panginoon, sa aming legislative, Panginoon, mula sa mayor, Panginoon, sa mga vice mayor, konsehal, hanggang sa mga barangay officials, Panginoon. Gayon din ang aming mga simbahan, Panginoon, sa pumuno ng aming head pastor, Panginoon, na Pastor Boy, Panginoon. Patuloy mo siyang gabayan, Panginoon, sa ganitong panahon, Panginoon. Patuloy mong pangingatan, Panginoon, ng kanyang pagkatao, Panginoon. Patuloy mong bigyan, Panginoon, ng pasensya, Panginoon. Patuloy mong bigyan, Panginoon, ng palakasan ng aming pastor, Panginoon, sa po ng kanyang mga district, Panginoon, sa aming mga workers, Panginoon, mga local pastors, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng strength, Panginoon, upang harapin ang pang-araw-araw na gawain, Panginoon, sa ganitong pagkakataon, Panginoon. Tangi ikaw lamang aming masasandalan, Panginoon, pagdating sa aming mga pangangailangan sa parang araw-araw, Panginoon. Kanilang mga pamilya, Panginoon, na pinagkatiwala sa iyo, Panginoon, ikaw ang mismong umingat sa kanila, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mabuti at maganda ang plano mo sa bawat isa, Panginoon. Despite of the situation, Panginoon, umulan man o umaraw, Panginoon, tanging ikaw at tanging salita mo lamang, Panginoon, ang mananatili, Panginoon, magpapanatili sa aming buhay, Panginoon. Lord, kiniklaim namin ang katagumpayan, Panginoon, ang darating na aming anniversary, Panginoon. Pati na rin po ang aming darating na camping, Panginoon, New Year Camp. Lord, patuloy mong ibigay, Panginoon, ang
supply, Panginoon, ng pangangailangan ng bawat outreach, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, ay maraming ma-invite, Panginoon, na kaluluwa, Panginoon, at maraming maingat ang Panginoon sa darating na camping. Yes. Umawag ka, Panginoon, ng mga lingkod mo sa darating na camping na ito, Panginoon. At bigyan mo sila, Panginoon, ng design, ang bawat isa ay makasama. Lord, Panginoon, ingatan mo sila at ang aming mga kapatiran, Panginoon, na kasalukuyang bumabiyahe sa kanilang pag-uwi, Panginoon, sa mga taong o mga kapatiran namin, Panginoon, ngayon nasa labas, Panginoon, pag-ingatan mo sila, Panginoon, at ng mga pamilya, Panginoon. Lord, tinataas namin ito sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos, sa opportunity na muli, Panginoon, ay naranasan namin ang pagsama mo, O Diyos. Tunay nga, O Lord, na napakabuti mo at wala kang katulad. Ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, na kailanman hindi nagbabago mula noon at hanggang ngayon, O Diyos. Lord, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, yung mga bubuksan pang simbahan, Panginoon. Lord, yung mga under construction pang simbahan, O God, Lord, tunay nga, Panginoon, you will provide all our needs according to your riches, Panginoon. Ikaw, O Lord, yung patuloy na mag-supply, Panginoon, ng bawat pangangailangan namin, Panginoon, mula sa financial, Panginoon, mula, Lord, sa kalakasan, O God, Lord, hanggang, Panginoon, sa mga bagay, O Diyos, na nais mo pang ipagawa sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga, O God, na ikaw, O Diyos, yung nakakita ng sitwasyon ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga kapatiran namin nakakaranas ng sakit sa mga oras na to, O Diyos. Lord, tunay nga, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay magaling na, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, patatagin mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos, sa mga salita mo, Panginoon, na noon pa man, Panginoon, ay sinabi mo na sa amin, O God. Salamat, O Diyos, tulungan at turuan mo kami, Panginoon, kung paano, Panginoon, lakaran, O Diyos, ang perpektong kalooban mo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang campsite, Panginoon, na siyang napili mo, Diyos, na pagganapan ng iyong gawain, Panginoon, sa Nangka High School, O Lord. Ngayon pa lang, O Diyos, ay we apply the blood of Jesus, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang mga bagay na ito sa buhay, Panginoon, ni Sir Haji, Panginoon, na siyang naging bukas, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Ikaw, O Lord, yung patuloy na magpala at magbigay sa kanya, Panginoon, ng burden, Panginoon, na tulungan, Panginoon, ang bawat lingkod mo, O Diyos, na makapagpalapit pa sa iyo, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala, O Diyos. Salamat, Ama, tunay, O Lord, na ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan na kayang pumilos, Panginoon, saan mang dako, O God. Patuloy mo, Panginoon, na abutin yung mga kaluluwang hindi pa nakakakilala at nakakarinig ng iyong mga salita, O God. Lord, tumawag ka ng mga manggagawa mo sapagkat, Lord, marami ang aanihin, ngunit kuunti ang mag-aani, O Diyos. Tunay nga, Lord, sa nalalapit na camp, Panginoon, aming dalangin, Panginoon, na buhayin mo muli ang pag-aalab sa aming mga puso, na mapaglingkuran ka, Panginoon, ng buong buhay namin sapagkat, Lord, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay namin ito ay maging buhay na patotoo, Panginoon, nang tinitibok ng puso mo ay siya maging tibok ng aming mga puso, O God. Lord, i-renew mo ang aming kalakasan, i-renew mo, Panginoon, ang aming kasabikan sa iyong salita, sa iyong presensya, O God. Lord, i-revive mo kami, Panginoon. Paramdam mo muli sa amin, Panginoon, yung malakas na pagkilos mo, Panginoon. Renew our hearts, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, yung pinupuri at sinasamba, Panginoon. Lord, sineselyohan namin ang banal na dugo ni Jesus, ang bawat prayer request na aming mga kapatiran, Panginoon, yung mga kapatiran namin na nasa ibang bansa, O Diyos, na siya, Lord, na nakikiisa, Panginoon, sa gawain at nakikibuhat, Panginoon, sa bigatin ng iyong simbahan. Lord, pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan nila, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay nila at sa kanilang pamilya. At ikaw, Panginoon, yung patuloy na magbalik sa kanila ng mga bagay na ito. Salamat, Ama. Ikaw, Panginoon, yung patuloy namin pupurihin, dadakilain, sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat po sa bawat isa at pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang gabi po.